first presentation. Before anything else, I would like to acknowledge the presence of our media friends for tonight. We have, of course, yours truly, Pageant Trend, and Trianoholics. We have also Drex, Bay Alert, and we have Pageant Omra, PH, and Elite Male Pageantry, PH, the Pageantry Platform. Thank you so much also to Boys Love Philippines, Pageant Novels, and Critical Beauty. We have also Male Pageantry, PH, and the Crowning Moments, and as well as Pageant Man Philippines. Siyempre, hindi makalimutan i-acknowledge ang mga sponsors ng ating Team Laksa Legacy. So we have Mojo 12 by Matthew Stephen Montenegro and Jeff Garcia. Maraming salamat. And also we have Randy Martin Jr. and Yuki Soriano and Romel Aguirre, Drex Richmond Mata. The official photographer of Team and to our designer, we have Candy Segovia. And syempre, ang ating hair and makeup, we have Troy Segovia and Lauren Reyes Ragasa. And to our major sponsor, maraming salamat po, Miko D. And syempre, to Team Laksa, King RJ Gilmore. And of course, syempre, almost decade of organizing pageants, Laksa Legacy finally proudly presents the first ever Mr. South Pilipinas candidates. So lahat ng mga winners ng ating Team Laksa Legacy, of course, will compete for this upcoming Mr. South Pilipinas 2024 pageant. And syempre, huwag na natin patagalin. Are you excited, guys, to meet them? Alright, let's welcome our first candidate for Team Laksa Legacy. We have Allen Denver Argana representing Muntinlupa. So let's acknowledge, of course, Mark Joseph. What's this? Manansala Gadasa. He's representing Masantol, Pampanga. And syempre, hindi natin to start with, of course, we call on, of course, the CEO of Team Laksa Legacy. Yay. Let's welcome and give him a round of applause, Nigel. Iiyak na yan. Naiinis daw na ano na, Mike, walang mic. eto na, dating yung discount mo. Pero iiyak na. Ito makita sa video. Salamat. Lord, thank you Lord, thank you. Dito na sila. Ang aking mga alaga, ang aking Team Laksa, nandito na po sila. Thank you Lord, binigay mo sila sa akin. At ito yung talagang dream namin ng Team Laksa, maka-join kami sa pageant na ito, lalo na sa Mr. of Pilipinas. Thank you Lord, thank you po. Maraming salamat. At sa kanila, mga talent, salamat mga anak sa tiwala nyo sa nanay June ninyo. Maraming salamat kay Rocker, Tony, Jan, si Marcola. Maraming salamat sa tiwala ninyo sa akin. Lydia, maraming salamat sa inyo lahat. Magmula sa mga event ko, lagi kayo nandyan. Maraming salamat sa inyo. Kung wala kayo, wala yung event ko. Kayo yung nagkaano sa akin, nagbibigay ng lakas ng loob na para ituloy ko yung mga pangarap ng mga bata pangarap ko. Kung wala kayo, hindi ko lahat ito makakamit. Maraming salamat sa inyo lahat. Hindi ko na kayo isa-isayin, nasabi na ni Jay kanina.
course, ang aking team Laksa, mula po sa photographer namin, na inabot kami ng 12 oras. Simula kami ng 5 o'clock, nasabot kami ng 5 o'clock. Maraming salamat sa team Laksa ng aming mga photographers. Mojo 12, Matthew and Jeff, Yuki Soriano and Romel Aguirre, Sir Martin Landy, thank you. Of course, si Rex. Salamat na thank you. Love you, thank you, Lord. Stand first. I'm Denver Gana, representing Muntinlupa. Tell us more about please support me here in my journey in Mr. of Pilipinas. Yun lang ako. And let's call Kurt Del Rosario. Go, Kurt! Go, Kurt! Hello everyone, it's Kurt Del Rosario, representing Zamboanga City. Let's have just Tony Maki. Go, just Tony! Hello guys, I'm just Tony Maki. I'm going to represent the City of Manila. So yun guys, of course, support nyo kami. And hindi lang kami, support nyo yung Mr. of Pilipinas. Support nyo kami lahat ng candidates. And of course, all of the medias, kasi hindi mabubuo yung Mr. of Pilipinas, hindi magkakaroon ng candidates kung wala yung mga supporters namin na like yung medias and all of the fans of the pageant. So yun, let's all support and inspire each other. Yun lang, salamat. Thank you so much, just Tony. And let's have John Havia. Good evening po, my name is Jen Javar, representing San Jose del Monte, Bulacan. Please support me and yung mga Team Laksa Legacy po. Yun lang, salamat. Wala akong idea. Actually, dapat next season pa sana ako sasali. Pero, ayun, na-convince ako ni Nigel na sumabay na ngayong season. So, eto na, dito na ako. So, gagawin ko na lang siguro bigay yung best ko at kung anong maganda na may papakita ko para sa, hindi lang para sa akin, kundi para sa province na nire-represent ko. Yung lahat po. Hello guys. So yun, as a team, i-represent namin yung kanya-kanya naming cities. Pero at the same time, i-represent namin yung mga pangarap namin eh. And one of our dream is to inspire children. So yun, hindi kami basta-basta mag-join lang para sa sarili namin, para sa city namin. Nag-join kami para maka-inspire ng kung sino mang kailangan ng something inspiration, and especially the children, na ma-inspire sila na lumaban sa buhay. Na hindi sila basta susuko, na hindi porket naghihirap na may mga pagsubok na pinagdadaanan. And most especially yung mga naliligaw ng landas is kailangan nila ng someone na inspiration. And nandito kami to inspire them guys. Hindi tayo nagkakaiba, lahat tayo dito nagkakaisa. So yun, thank you. Para po sa nabigla rin ako kay Nanay Jun na. Ba't nabibigla na? Nabigla sa kanila Mr. of the Pilipinas. Yun lang po. Thank you. Ayun, medyo may pressure at excitement kasi yung ko rin na mapasali sa national budget. Kaya yun, so good luck sa amin sa Team Laksa. Yun, ibibigay namin yung best namin dito to show the people and to encourage them din at saka ma-inspire na yung mga kabataan through Mr. of Pilipinas. Yun lang. Kasi minsan lang naman eh, kumbaga ito na yung time na, siguro ito na yung time na mag-commit ako sa pangarap ko. Kasi minsan yung work ko, medyo puro ano lang eh, puro doon na lang ako na-stress eh. Kaya siguro it's time na para tuloy yung mga pangarap ko, lalo na sa pageantry. Patunayan sa pageantry dito. Yun lang. So yun,
sa akin guys is ano talaga, discipline and time management. So, yung mga everyday life na ginagawa namin is na pagsama-sama namin yon through preparation with Mr. of Filipinas because I do have a discipline to myself and to my time management. Kaya kahit na kailangan kong rumakit, kahit kailangan kong humanap ng pagkakakitaan, ngayon kasi wala akong office works, but gumagawa ako ng paraan para, syempre, hindi naman pwedeng nakatunga nga lang na walang pagkakakitaan. And then, at the same time, binabalance ko talaga yung oras ko para, of course, dapat healthy ako physically and mentally. And I can say that I finally did it, that I did manage my time very well. So, thank you. Pag-asin po sa oras, sa mga ginagawa sa pangako. Yun po. Parang nangyayari, Kurt. Ayun, same thing yung ginagawa nila. Discipline talaga, tsaka yung adjustment is proper rest and food. Kagaya rin sinabi ni Diyos ko na para-parehas mo kasi kami na lumuluwan ng way para makita. Kasi hindi mo pwede na wala kami gagawin para sa pagbuhay sa pamilya namin. Kasi number one naman talaga kung bakit kami nag-join dito kasi para sa family din namin. Tsaka sa dream din namin. So yun, so sana support nyo nga guys. Yun lang. Yay! Alright. So, this year recently, ang Pilipinas ay nagka-issue which is sa tayo sa mababa yung literacy rate sa Southeast Asia. Paano nyo may encourage ang mga kabataan na mag-aral? Dahil nga ang ating advocacy ay edukasyon. Let's start with just Tony kasi advocacy is education. Okay, so yan, my advocacy is totally free education for all. And so yun, first of all, bago ko sagutin yung question niya, we are now in election season. So, kaya ko pinili yung totally free education to all is because I want to challenge all of the politicians to support the education free to all of us, to have education na hindi na natin kailangang magbayad o bumili o gumastos ng kahit ano sa school. Na dapat yung estudyante, kasi palagi nating sinasabi na maraming libreng school dyan, papasok ka na lang, which is hindi totoo. Marami tayong binibili, maraming binabayaran sa school. Hindi siya libre, hindi siya totally free. Kaya sinasabi ko na totally free is because I want na sana na wala nang bibili na math time, English time, Filipino time, or something na book sa college or sa elementary or sa high school na like coloring materials or like na mga project na pinagkakagastusan. Sana i-push natin na even yung food and water natin totally free, di ba? Doon masasabi natin na maraming public school dyan na which is magpupush na sa kabataan na ay, papasok na lang ako kasi hindi na kami gagastos, hindi na kailangan nung katulad dati, di ba, na ang kwento ng mga magulang natin or mga lola't-lola natin. Nakakatawa pero totoo na. Naglakad ako ng ilang bundok, lumawoy ako ng dagat, tumawid ako ng ilog para lang makapag-aral. Pero karamihan sa kanila, di ba, hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral kasi ginawa na nila yun, pero may babayaran pa sa school. Eh wala nang pera eh. So ngayon, di ba, sabi ko nga, election, dapat i-push natin na libre na lahat. And to answer your question na yung literacy rate natin is mababa. Simple lang yan, masusolusyonan natin yan. Kung yung sinasabi ko nga na, kung ang education ay totally free na, syempre, ano pa bang gagawin mo? Free na nga lahat, di ba? Of course, magbibigyan tayo ng courage and happiness and joyfulness na magpo-focus tayo sa pag-aaral kasi doon natin masasabi na yung pag-aaral isang pag-asa ng kabataan. What's your answer? Kurt, masasabi mo daw. Ano masasabi mo? Ano may encourage mga kabataan na mag-aral para tumaas ang ating literacy rate sa bansa? Para po sa, kahit sa hirap ng buhay, kailangan mo naman. Hindi rason naman po yung sabihin sa akin na wala kami pinag-ibig niya. Hindi nyo kaya mag-aral. Pipilitin gagawa ng parang. Hindi lang po, hindi po itong bata.
na wala na pong kayang gawin sa buhay. At tulad ng dati, lumaki ako sa mahirap na buhay. Gumawa ng parang para mag-buhay, mag-aral. Unti-unti naman po yung mga kapatid ko na pag-aral na nakapagpus ko yun. So, yun. Tama naman din yung sinabi ko ni Johnny Kirk na number 1 is yung sana is maging free yung education. And number 2, di hard lang yung kahirapan para makapag-aral. Kasi meron naman mga student, working student yan. Pero, and yung sa masasabi ko dyan, to encourage them is, ang education is napakahalaga. Kasi ito yung isang kayamanan na matututunan natin or nasa sa atin na hindi mananakaw ng ibang tao. Yeah, that's all. John, how would you encourage our youth? For me, siguro nahalasabi nila lahat eh. Pero yun nga, number 1 problem kasi is money. So, ayun nga, kung siguro mas tamang suggestion kung mas matutunan ng pagpansin na lahat libre, siguro mas madaming may encourage na mag-aral. Although yung nangyari sa nakaraan na K-12, yun nga yung naging reason yung ng iba kung bakit medyo tinamad na mag-aral kasi nga medyo napahaba, napatagal yung process ng ating sa education. So, feeling ko pag binalik siguro natin yun, mas may encourage pa ulit yung mga kabataan na mag-aral kasi ilang years na lang yun eh. So, possible na ituloy pa nila yung college or degree na tinatapos nila. Yun, para sa akin. Salamat. Thank you. Thank you so much. And let's call Kiara Hollins. Umiiwas ako ng tingin. Okay, so I've got 2 questions. Hindi naman. Excuse me, John, yung hazel na. Umiiwas, Sean. Kaya ano muna kay Giston kasi this is your 3rd national pageant. So, ano yung mga bagay on your preparation na kinailangan mong ibahin this time for Misters of Philippines? For me, sa akin, mga bagay na kinailangan kong ibahin is yung attitude talaga. Kasi before talaga, masasabi ko, wala akong edge sa mga candidates na nakakompete ko is because kasalanan ko. Hindi ako masyadong nag-prepare kasi ang gusto ko lang noon parang naging masaya na ako na national pageant to. Pag nakikita ko ng mga family ko and friends ko, sinasabi nila, kasali ka sa ganito, kasali ka sa ganyan, ang galing mo naman. Honor na agad. Pero ngayon, this is my 3rd time. I am more dedicated na manalo, na ibigay yung very best ko. Kaya from the moment na naging official candidate ako, hindi pa nga lang yung candidate eh. Nag-screening pa lang. Nag-push na ako na iniba ko yung attitude ko, iniba ko yung style ko. Dati parang one day, 1 week, magbabasa ako ng something na related to pageantry para ma-enhance yung knowledge ko. Ngayon, hindi. From the very beginning, nagbasa ako ng nagbasa, nanood ng nagnood, and then nag-prepare ako sa self ko, physically and mentally. So, kaya masasabi ko na I think a half year yung preparation ko. Sabi nga ni Michelle D nung hindi siya nabigyan ng chance na makasagot sa sa question niya. Sabi niya, nag-prepare ako whole year. I am so ready. Ang masasabi ko naman ngayon, I am nag-prepare ako half year. I am so ready. So ito naman for Denver and Kurt. I believe kayong dalawa is more on bikini open. Tama na. So now, aapa kayo sa ibang entablado. Ano yung mga adjustments na ginawa ninyo? Kasi, we all know naman, diba, sa Bikini Opens, meron lang siya mga segments, tapos lalakad ka lang. Siguro merong Q&A ng konti, but this time, iba ito. So, ano yung mga ginawa ninyo?
siguro dito, mas naging discipline kami kasi sa national pageant niya kasi compare sa bikini. Kasi parang mostly sa bikini is looks lang talaga yung binibigan and body, di ba? Pero dito kasi kailangan mo talagang may preparation kayo, which is body and mind talaga. So, yun. So, yung preparation natin is, kailangan din yung preparation study. Siguro, study like that. Nanonood ng mga, or babasa. So, yun yung mga adjustments na sa akin na ginagawa ko. Yes. Okay, so hindi ko ito sinabi. Pero sa yun, ang nagiging preparation ko ngayon is more sa lalaki. Yes po. So, is magiging maganda po sa career. Thank you. Jay? Easy ha? Thank you so much, and let's call our next video friends to ask a question. Si Dave. Dave? Anong elite male pa? Ayan, our elite male. Let's call on our elite male pageantry PH. Dave. Hi guys. Hello. Yeah. Hi guys. This is Dave from Elite Male Pageantry. This is a light question lang, and this is for all. I just want to ask, since you from different cities or municipalities, I just want to ask, what specialty or delicacy that you can highlight to the national stage from your municipality or from provinces? Delicacy, yung mga festival that you can share to the national stage or national competition. Si John muna. Let's go to John. Siguro yung namin sa festival. Ano ba festival? Yun nga, yung festival namin, kadalasan kasi, yun yung Singkaban, sa Bulacan. Singkaban Festival. So, ayun, may mga sinasalihan din kami doon sa festival na dapat nga nasalihan namin. Pero, ayun, pok-pok sa, doon din po yun sa Bulacan. Tapos, how about food? Food. Sa amin, around na yun malapit na sa Malolos. So, ang mas maano sigurong food yung chicharon. Yan, sa amin. Sure ha? So, malapit na guys, January, 3rd week of January, Fiesta ng Santo Niño de Tondo. So, ini-invite ko kayo guys, lagi na. Masaya doon guys, kasi kita nyo naman, ito, kasama ko mga one of the greatest dancer doon na yung mga naka-topless and then medyo wet looks kasi binabasa. So, yun. Lakbayan. Ini-invite ko kayo yun guys. One of our delicacies, maraming sisig sa Tondo. And actually, kahit na nagda-diet ako, may cheat day ako na kumakain ako ng sisig, talagang bumibili ako kasi masarap So yun guys, ini-invite ko rin kayo doon. Sa amin naman po mga food, mga seafood, and then pastil, maraming doon. Kasi sambuan. May mga Sa amin sa Muntinlupa, yung din sa festival sa amin isa sikat sa amin, yung dumadayo yung iba-ibang banda from different cities. So sa food siguro Pares siguro. Yeah, Pares. Diretso na doon. Pares na to. Thank you. Next. And why? Pwede yung sarili. Except sa sarili. Sino yung parang tingin mo kalaban mo? For me, team kami dito. Hindi kami magkakalaban. Showbiz!
Isa lang naman. For fun. For fun lang. For fun lang. Biggest threat sa'yo. Ay, si Denver daw. Yun nga, narinig niyo naman sabi niya kanina, nabigla siya sa sabi ni Naijun, hindi siya prepared. Actually, last year siya sa salo. So, kung pamimili ko si Chaba, di ba? No? Para man, prepared. Total naman daw, next year pa dapat. Ako, Gante. Si Tony, parang hindi ako maalis. sa akin kasi feeling ko ang expect ko kasi matangkad na ako eh. May dumating nakita ko 6'2 pala si Denver. So para sa akin, gusto ko tanggalin si Denver kasi mas matangkad sa akin eh. Denver. Nagagante. Nasa ko sa si Tony. Ayos tayo, mag-ayos mo. Ito naman yun eh. Sa akin si Justoni kasi half year siya nag-prepare. Medyo... ko lang narinig is yung running na pala yung Misters of Pilipinas ng more than a decade, di ba? For us, we Filipino, and not just in the Philippines, pag yung something or someone na running na siya ng more than a decade, yung iba nga kahit half decades lang, ibig sabihin marami na siyang napatunayan, di ba? So yun, noong nalaman ko yun, and then sinabi sa akin nung handler ko, pumalakpak siya, napangiti siya, and she even congratulated me. At natuwa ako doon kasi nga na yung something na ipagpukumpit ko is very prestige pala. Marami na siyang honor. And of course, responsible siya. Kaya napatagal niya ng ganung katagal yung Misters of Pilipinas is because something or someone na mapagkakatiwalaan siya. Kaya ipupush ko talaga kasi alam ko I'm in a good hands. Kaya thank you so much. With Metro ba? Alright, let's call another media friends to ask. Let's have from the pageant platform, Jojo Mapanas. Hello, good evening sa inyo. So my name is Jojo from the pageantry platform. Question: if you will be crowned Misters of Pilipinas, what will be the first thing? Sige, Tagalog na lang. If you will be crowned Misters of Pilipinas, ano yung unang-una mong gagawin? Let's go to John. Ako, if ever na nanalo ako, siguro, ayun, number one is encourage ko yung mga kabataan sa amin na mag-focus sa mga ganung kasi yung kabataan sa amin minsan puro mobile phones and gadgets, mga play na sa more computer. So ako siguro yun yung unahin ko na kasi encourage ko sila na ipasukin yung industry. Kasi makakatulong yun sa hindi lang sa province namin if ever, kundi para sa kanila din yun. Ganun lang. So yun, pageantry is a great platform for us to tell and say what we want as long as it is helpful for each and every one of us. Sabi ko nga, we are now facing the election season, election day, election campaign. And the advocacy of Misters of Pilipinas is something about education. Sabi ko nga, gusto ko ng totally free education yung mag-aaral na lang yung estudyante na even yung food, libre na sa school. So this is an election season. Kung mananalo ako, mabibigyan ako ng crown. This is a great platform to voice out my voice. So if I were given an opportunity, talagang ipupush forward ko na makausap yung someone or something na mga politicians, kahit sino pa sila, basta bibigyan nila ako ng chance. Ibu-voice out ko sa kanila na dapat ganito
ang dami nating pinaglalaban, bakit hindi natin ipaglaban yung basic, yung something na magbibigay ng lakas at talino sa bawat kabataan, hindi nga lang sa bawat kabataan, sa lahat sa atin, di ba? Kung bibigyan nila tayo ng chance na magkaroon ng totally free education, tingin ko, even yung mga pulubi magkakaroon ng courage na mag-aral kasi nga, makakapag-aral na sila, tatalino sila, may pagkain pa sila, di ba? Yun lang, thank you. Balak mo siya palaki para mapakain na sa speaker po. Yun lang po. Hindi mas good parang feeding program yan. Usually, yun. Tsaka same with Just Tony, it comes with education. Siguro with the help of Mr. if I'm giving the crowd. I will push to also education and yung with children like mga pagpapakain sa kanila para mas ano sila mas ma-encourage din sila with it comes with education is makapag-school sila even though pulubi man sila or mahirap sila. Yun lang. And to our last media friends, to ask, basta tayo. Let's have the crowning moment. Hi guys, first and foremost, I'd like to congratulate all of you na you'll be given a chance to represent your respective cities for the Mrs. Pilipinas 2024 edition. So my question to all of you is a hypothetical one. So if ever you get a chance to be elected as president of this country, we know for a fact na apart from the other problems that we encounter, big issue rin yung transportation, like yung mga commuters. Not everyone has the luxury to actually work from home kasi syempre, if you're a doctor or a nurse, so syempre medyo mahirap yun, di ba? You have to get to the hospital or your clinic. So ano yung first thing na gagawin mo to improve our transportation system here? If we begin on the chance na maging president, yung question is, anong gagawin ko para for commuters, no? Siguro ako, yung mga provinces na tulad namin, mas ipupush ko na maging na mas yung sa work is parang hindi na sila bumiyahe sa Manila, ganyan sa commute, mas ano namin yung province namin sa when it comes to work siguro and sa opportunities and salaries sa mga siguro dapat pantay na lang province and NCR. So hindi na sila kailangan mag-travel para sa Manila. So makakatulong din sa traffic dito sa NCR. Thank you for that wonderful question. So I think all of us here are capable to become a president in our country, which why simply because yung mga past president natin is parang siga lang, di ba? Artista lang, pogi lang, nanay lang, maganda lang, di ba? Hindi naman sa nilalang ko lang sila, kaya lang kasi di ba? Parang bilang something na parang dapat ganito yung standard natin to become a president. So I can simply say that all of us are capable to become a president. And then also about the traffic, talagang masusolusyonan natin yan. Kasi alam naman natin lahat na yung Pilipinas is mayamang bansa. In fact, alam natin lahat na yung Pilipinas dati is a number one powerful country in the world. Possible pa rin naman yun ngayon eh. Ang problema lang, alam din natin lahat. Alam natin na yung corruption is sobra-sobra sa bansa natin. Kaya nga yung mga politician natin, ang dami nilang ginagawang batas pero wala silang ginagawang batas about corruption, di ba? So, masasabi ko lang, masusolusyonan natin lahat yan kung mawawala yung corruption. And if I were to become a president, of course, bago ko solusyonan yung traffic, is sosolusyonan ko muna na mawala yung corruption. And then, yung mga billions, millions, trillions of fund na yan na nawawala na something na nakatago or something na confidential is magagamit natin na
makapagpagawa ng mga katulad sa Japan, bullet train na waterproof or not waterproof, pero kasi diba, underground siya pero nagagamit pa rin kahit may bagyo or something na kalamidad. And then, yung infrastructure natin above or sa land. Pwede naman tayo magpatayo ng mga skyways. Basta, yun nga, kasi yung great problem natin is corruption. And then, someone na talagang capable, yung mind and heart, di ba? Hindi lang pwedeng dapat matalino or pogi or maganda or mother. Kailangan complete package, matalino and may puso para sa bayan, para sa ikauunan natin. Thank you. Para po sa mga train po, papatuyo po ng mga Subway. Kasi katulad po sa mga Japan na rin po, meron silang mga Subway. bilis, underground. Sa mga skyway na rin po, yun lang po. Yun sa gaya yung sinabi ni Justoni is if ako magiging president. Siya sa butama. Ayan na, sabotage na. Ay, lobat na. Pero yung mga halalori na. Hello. Yun nga, gaya yung sinabi ni Justoni is number one naman talaga is problem dito sa ating Pilipinas is corruption talaga. And totoo naman yung Pinas ay isa sa mayamang bansa. So para masolusyonan natin yung traffic dito sa atin sa Pilipinas is number one, unang-una is yung mga corruption dito sa mga politicians na corruption. Siguro yun yung unang-una kong gagawin. Then, pag-improve ng mga daan kasi kaya naman talaga natin with the budget of the Philippines talaga, sobrang laki. Tapos, siguro yung mga underground tunnels din yan, ganyan. Yung mga bullet train yan. Tsaka, siguro, para sa akin, mas siguro gagawin ko free yung transportation lalo sa public, yung train and mga buses. Yun. Alright, welcome po natin sila. And our last media friends to ask, so let's call Snacker. Yan na. Very one question. So, if ever nakukoronahan namin kayo, and there's a 5 available crown from Mr. So Pilipinas, anong crown ang gusto nyo makuha? And why? Why I should give it? Ano na yung crown? Ang mga crown is top model of the universe, Mr. Fitness Supermodel of the world, Man of the World, Mr. Teen Universe, and the Celebrity International. Yes. Wala na yatang team. Wala na yung team. Wala na yung team. Sa akin na yung team. Kung ako bibigyan, kung anong gusto ko maging crown is siguro yung Man of the World. Kasi from the world of world, di ba? So, world na. So, and alam ko, based on my research, yun yung pinaka-main crown. Yes. So, kunin mo talaga yung crown para sa akin. Go! So yun, sa akin yung Mr. of Pilipinas talaga. Kasi yung advocacy niya is about education and my advocacy is about education also. Sabi ko nga, kung bibigyan ako ng chance makipag-usap sa politicians ipupush ko talaga na dapat ipaglaban nila, dapat gawan nila ng paraan. Kasi kaya naman talaga na magkaroon ng totally free education for all. So ayun. Para po sa yung fitness. Parang bagay talaga sa iya. Ayun po. Parang bagay nga talaga sa kanya. Sa akin yung fitness din. Mag-away ka kayo. One hot star. Kasi
yun yung sobrang advocacy ko kasi sa mental awareness. Kasi isa siyang way din kasi sa fitness. Isa din siyang way para relieve ng stress. So yun yung pinaka sports and fitness talaga. Kasi alam naman natin na depression ay hindi simple. Kasi isa rin ako sa depression. Isa rin ako sa mga depressed and stress na patuloy na lumalaban. So yun lang. Yay! Thank you so